Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel memberships. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Ma'am Nori Sizemore. Greetings come from Ma'am Abby Smith. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 74 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon, meron siyang 30 na mga comments. Amelia Hugo, meron siyang 29 na mga comments. Nandyan din si Sandra Maranon, meron siyang 27 na mga comments. And Felma Cabato, meron siyang 22, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, uunahin muna natin pag-uusapan itong si Harry Roque. Kasi nga, kung napapansin ninyo mga kababayan, sa kanyang dalawa na po na vlogs niya mga kababayan, di ba merong iba talaga dito, parang ano ba yan, piklat ba yan, herpes ba yan? Di ba, parang herpes talaga eh. Napansin ba natin? 2 vlogs ago mga kababayan, napansin ko na yan. Pero hinayaan ko lang muna. Siguro, itong si Rocky nahulog sa hagdanan or ano bang nangyari dyan sa kanyang dito sa may lips niya, sa may bunganga. Pero mukhang lumalaki mga kababayan. Kasi lately lang, kanina, before ako nag-vlog mga kababayan, nakita ko na parang may nana na yata. Herpes ba yan? Rocky, kinakarma ka na yata. Diba? Tanong lang natin yan. Rocky, herpes ba yan? Nagtatanong lang po. Kasi nga ito si Rocky mga kababayan, mukha yata ang binagyo na ngayon ng kamalasan. Kasi nga diba napabalita siya na siya ay nahulog sa hagdanan, natumba, nahilo. Ngayon meron ding problema dito. Alam natin kung ano yung herpes mga kababayan. Diba yan po ay biros yan, biros. At yan po ay nakakahawa talaga. Yan po ay transferable mga kababayan. At saka meron ding sabi sa mga medical na lingwahe mga kababayan na yan daw ay nakukuha sa ganunan. Sabi nila. Pero itatanong natin dito kay Rocky, herpes ba yan? Diba? Kinakarma na. Kasi nga si Rocky mga kababayan, diba grabe talaga manira tong gunggong na to. Siya yung napakalat na itong si PBBM daw ay merong daladalang colostomy bag mga kababayan. Tapos pinapakalat pa niya na kahit patanong ang kanyang post na meron daang kanser si PBBM. Diba, sarap pitikin at saka kurten sa gilid mga kababayan to si Rocky. Isa sa mga fake news peddlers. Well, marami sila. Kasi nga marami silang binabayaran para lang sisiraan ang ating President BBM. So nga mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong magandang bardagulan at pagsagot ni Yuse Claire Castro doon kay Sara Duterte at saka kay Harry Roque. Kasi nga diba si Sara mga kababayan ay meron siyang patotsyada, sumagot sa doon sa banat ni Yuse Claire Castro at saka sinabi dito ni Sara na hindi na daw dapat pagkakatiwalaan itong si Yuse Claire Castro mga kababayan. Kasi according kay Sara na nakakahiya daw sa bansa natin itong si Yuse Claire. So ngayon, siya ay sinagot, binanatan ni Yuse Claire Castro. For more details, let's watch this. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco.
at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansit. May binitawan pala si Vice President Sara Duterte laban sa inyo. Sabi ni VP Sara, sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro ay nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siyang na spokesman ng Office of the President. At siyempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang po ang mga kababayan natin. At siyempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat, hindi na po siya pinakikinggan at pinapansin. Ano sagot niyo, Yusek? Wow, talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. 'Di ba? Binanggit ko na. Yung sinabi niya, pambaboy lang, or panghayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers. Na Kadiwa ng Pangulo. Meron pa, di ba, natatandaan mo, yung fake news na, or rather, altered na police blotters mula sa Beverly Hills. Sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN, Tropia Gutierrez, ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan Inigil niya ba? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit or negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Mga utak buitre. Nangingiti ako. Dahil bukas araw ng mga puso, pero ang laman ng istorya natin patot sa dahan, Yusek. Hindi naman kasi kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. So wag kang gumagawa lang naman ng kwento na wala kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa'yo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasaan yung bloodbath mo? 'Di ba? So yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siyang gumawa ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero 1 trabaho ng Vice Presidente, manira sa Pangulo. Yan. And speaking of fake news, I understand you also called the attention of the former presidential spokesperson, si Attorney Harry Roque, na fake news din kaugnay sa akusasyon na may kanser ang presidente. Actually, sinagot na po yan ni Roque. Nakita ko sa feed ko, lumabas din Sabi niya, wala akong inaakusa, tinatanong ko lang. Oo, sabi niya gano'n, Yusek. Ang pagtatanong,
abogado naman siya, dapat ginagamit niya muna yung utak niya. Una, napanood niya ba ng buo yung video? Diba? Kasi kung di niya napanood yung video, wala siyang karapatang magtanong. Kasi may video naman, di naman nakatago yung video eh. Nasa live stream naman yan eh. Pagtaas ng Pangulo ng dalawa niyang kamay habang kanan, kaliwa, nakita tumaas yung kanyang polo barong eh. Oh. So, alam mo na nagsisinungaling ka. 'Di ba? Nagsisinungaling ka para makagawa ka ng intriga. So, instead, kasi nakita naman niya tumaas yung kamay, kaya nga sasabi niya parang may nalukot na polo eh, yung polo ng Pangulo. Kung nanood ka ng video, mas uunahin niyang pag-usapan yung ang hinahatid ng Pangulo na good news Oo. para sa ating mga guro. Hindi yung titignan niya kung ano yung nasa utak niyang ginagawa niyang kwento para makapagbigay ng intriga. Hindi ba? Ay, ibig Huwag mo sabihin, Yusek, parang may mali siya. May mali May siya mali yung siya. pagkakatanong. Yun ang ibig mo sabihin. Yes, hindi mo kailangan tanungin kung napanood mo yung video. Excuse me for the word, isang kabobohan ang magsabi ka kung may colostomy bag kung hindi mo napanood yung buong video. Hindi ba? So ngayon, kung ako magtatanong sa kanya, Harry Roque, land grabber ka ba? Nagtatanong lang. Harry Roque, sino yung kasama mo sa joint account mo na hindi mo asawa? Nagtatanong lang. Tama ba yon? So kumbaga pwede mo sabihin, may mali siya ka dun eh. Kasi hindi mo naman dapat tinatanong yun. Kaya hindi dapat ganun ang, anong tawag mo dun, hindi ganun dapat ang takbo ng tanong mo. Yun ang gusto mo sabihin, Yusek. Oo. Kasi kita mo naman yan kung halimbawa, picture lang yan. Oh. At walang video na nakita. Kahit ang mga media, walang video. Hindi ka magsasalita ng ganyan. O katulad niya, sa bibig niya, meron siyang sugat dito. O sabihin ko, may herpes ka ba? Nagtatanong lang, Harry Roque. Di ba? Yeah. Ibig sabihin, pwede mo ring resbakan ng malisyosong tanong din. Kung ganun lang din Yes. naman ang pakay. Pero hindi dapat, hindi dapat ganun. Hindi dapat. Di ba? Kasi ayoko kang bigyan ng mali siya. Ayoko mag-isip ang tao sa iyo kung anong meron ka. Dahil sa gagawin kong haka-haka o intriga na malisyoso. Hindi dapat ganun. Lalo na Pangulo yung pinag-uusapan natin eh. At alam natin na yung Pangulo niyan, yan ang gusto niyong patalsikin. Kaya gumagawa kayo ng kwento ng kung ano-ano. Diba? Merong ulterior motive dito eh. Kaya tama lang na atin silang ririsbakan mga kababayan itong mga DDS kasi nga 'di ba kapag tayo ay nagpo-post ng mga good news, mga programa ni President BBM, kanyang bagong proyekto, upcoming na mangyayari sa Pilipinas, iniiban nila 'yan. 'Di ba sinisiraan mga kababayan? Ano lang sasabihin? Ngayon, ibubusa lang ang budget dyan. Ikukurap na naman yan. Marami sinasabi, hindi mangyayari yan. Di ba? Ang dami talaga. At kapag tayo ay magpo-post sa ating Facebook account na patutsada sa mga DDS, tinitira ang kanilang poon, si Sara, si Digong at marami pang iba. Kapag sila ay binabardagol natin, nagagalit din. Diba? Sumasabog din. At kapag tayo ay magbabalita ng good news, ganun pa rin. So wala silang nakikita sa atin na tama mga kababayan kahit anong gawin natin kapag tungkol sa Marcos administration. Correct me if I'm wrong. Diba ganyan sila? So dapat lang natin silang pipitikin din sa tenga mga kababayan. Kukuritin natin sa gilid. Dapat sasagutin natin ang kanilang mga paninira. So, atin din silang babardagulin. Di ba? Di ba, DDS? So, meron akong narinig mga kababayan sa sinabi ni Sara Duterte na meron dang impeachable offense itong si President BBM. Una, yung pagpirma niya daw doon sa national budget na kahit alam niya daw na merong insertions na nangyari mga kababayan. Yung very, yung issue lang na national budget na merong mga insertions. Di ba? Unang-una, in-explain na ho yan ang tungkol sa insertion, Sara Duterte, na walang mali sa insertions. Ang mali lang dito, kapag merong maling pag-implementar niyan, kapag nandyan na yung budget mga kababayan. Kasi nung pinirmahan ni President BBM ang national budget, hindi man niya alam dyan kung meron bang korupsyong nangyari. Wala pa ang korupsyon dyan, kundi doon na sa pag-implementar, mga kababayan. Doon na malalaman. Katulad doon sa mga projects, diba, sa DPWH, sa iba ring project na merong anomalya. Dyan na malalaman
after. Hindi yung during sa pagpirma, Sara Duterte. Gets na ba natin, DDS? And second, sabi niya mga kababayan, meron din daw impeachable offense ang ating President BBM sa for example, na hindi daw ito pagsagot sa mga taong nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang competency. Ukol daw sa kanyang paggamit ng ipinagbabawal na gamot mga kababayan. Yun daw ay isang impeachable offense. Unang-una, Sara Duterte, nandun na ho yan sa isa sa mga grounds na i-file ng impeachment case kay PBBM. Diba? Dalawa pa ngayon eh. Dalawang grupo ang nag-file. The same din sa isa at saka sa pangalawa, nandun ho yung tungkol sa droga. Yung mga akusasyon ninyo na gumagamit daw ng droga si President BBM. Nandun yun, dalawa. Sinakyan ba? Hindi. Pumasa ba? Hindi. Na-dismiss ang impeachment case. Bakit? Kasi walang ebidensya. Insufficient substance, Sara Duterte. Ngayon, babaliktaran kita. Nung sinabi mo na impeachable offense yung hindi pagsagot sa mga tao kung ikaw ba ay gumagamit or hindi. Ito bang si Digong ang kanyang hindi rin pagsagot doon sa patutsada ni Trillanes na siya ay magpa-drug test? Impeachable offense rin po ba yun, Sara Duterte? Napakasimple na tanong yan. Impeachable offense ba yon ang hindi niya pagkasa sa hamon ni Trillanes na siya ay magpa-drug test? Kasi sigurado talaga na siya ay maging positive mga kababayan. Yung si Digong, siguradong positive yon. Bakit? Inaamin niya at siya rin talaga ay gumagamit ng fentanyl. Alam natin kung ano yung fentanyl mga kababayan. It's a form of drugs. Alam natin yan. At itong si Digong, during sa kanyang pamumuno bilang president or baka bilang mayor pa lang, gumagamit ho siya ng marijuana. At yan ay sinabi mismo ni Digong kapag siya ay gustong ma-relax mga kababayan. Di ba gumagamit siya? Ibig sabihin, alam na alam niya kapag siya ay magpa-drug test, positive ang kalalabasan. Yun ba ay impeachable offense, Sara Duterte? Simpleng tanong lang yan. Di ba? Ingat-ingat sa mga tanong mo kasi pwede kang marisbakan, pwede kang mabaliktad, Sara Duterte. Tuloy tayo mga kababayan, ipapakita ko rin pa sa inyo ang banat pa rin yung si Claire doon kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Si Vice President Sara Duterte naniniwala daw po na may mga nagawang impeachable offense ang Pangulo. Una raw po yung pagpirma sa budget na alam daw ng Pangulo na galing sa bill na may mga blank pages at meron daw pong insertions. May sagot po ba ang palasyo? Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Sinabi din po niya, Yusek, na impeachable offense din daw po yung pag hindi yung isang opisyal kapag natatanong ng competency at kapag may nagsasabi daw na gumagamit siya ng illegal na droga. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Same po galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. She recently expressed concerns about the state of our country. Ang sabi niya po when she was asked about her plans for 2028, hindi niya direktong masagot yun because meron pa daw bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028. Lubog tayo sa basura, sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa ganitong klaseng assessment from the Vice President? Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Another question.
Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about yung claim niya po about the senators. At the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Unang-una, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong kung meron pa bang bansa, right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa, kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulong Duterte, na maaari tayo or gawin tayong probinsya ng isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Patungkol tun sa nakakahiya po. Okay. Unang-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably ng kanyang kaalyado, na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na at yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maisog. So, hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Follow-up question mula kay Mads Moratillo, Net25. Hi, ma'am. Regarding din po dun sa sinabi ni VP Sara sa isang interview, ang sabi niya ay kung magkakaroon pa raw ba ng eleksyon sa 2028 kasi kaduda-duda daw po yung galawan ng administrasyon ngayon. Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi, may mangyayari bang eleksyon o wala na? Thank you po. Yan pa, yung mga ganyang klaseng pananalita, manggagaling mismo sa Vice Presidente, alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Wasak si Sara Duterte. Di ba? Isa ang banat ni Sara, maraming maibabalik sa kanya mga kababayan. Kasi si Sara Duterte, marami siyang ginawang kalokohan, di ba? Marami tayong bala. Iba to kay Sara Duterte. So, ingat-ingat tayo sa darating na 2028 mga DDS
Ganyan ba na klase na lider ang gusto ninyo? Ganyan ba na klase na lider ang gusto niyo na maging presidente sa 2028? Diba? Ingat-ingat tayo. At saka mga kababayan ko, at DDS, aasahan natin na maging malinis ang national budget sa 2026. Ang budget natin para ngayong year mga kababayan, 2026. Bakit? Kasi kung sinasabi nila na napakadumi yung 2025 na budget, kasi nga diba maraming nangyari mga kababayan at meron din nangyari na mga insertions doon. At ang insertions doon, ginamit sa pangungurap mga kababayan or kinurap lang or ginamit sa kalokohan. Asahan natin ang budget, ang national budget sa 2026, yan ay babantayan ni President BBM. Bakit, kamo? Kasi nga alam na natin ang nangyari sa 2025. Meron ng idea si President BBM. So asahan natin na yan ay babantayan. Ang budget sa 2026, asahan natin na yan ay maimplementa ng tama. Gets ba natin, DDS? So ngayon, meron ako ipapakita sa inyo. Mga kababayan ko, during sa kanyang interview, may ginawa si Sara na parang may something talaga eh. Parang iba mga kababayan, ito ang aking ibig sabihin. Well, nababalik ka dito sa Masbate sa 2028 para sa national election, ma'am? Well, nababalik ka dito sa Masbate sa 2028 para sa national election, ma'am? Well, nababalik ka dito sa Masbate sa 2028 para sa national election, ma'am? O, di ba may something mga kababayan? May problema talaga eh. Ganyan ba ang matino na tao mga kababayan? In-interview ka, tinatanong ka, tas ganyan ang gagawin mo mga kababayan? Parang may problema talaga eh. Mga DDS, ganyan ba ang klase na tao ang gusto ninyo? For tayo, dito rin sa isang sinabi na kalokohan, kabastusan ng isang DDS mga kababayan kasi kinors niya si PBM. Gusto niya na, ano daw mga kababayan? Ito ang aking ibig sabihin. Pag-ampo kas Ginoo. Di ba? Nga mamatay ng putang inang buang nga pangulo nga si Bongbong Marcos. So drop the name. Okay. Unta mamatay na inyong presidente. Wa may presidente nga bangag, wa may presidente nga adik, wa may presidente na weak, wa may presidente nga incompetent. Okay? Unta mamatay na ka Bongbong Marcos ASAP within this year. Sana mamatay ka, sana hindi ka na gumaling. Okay? Ang pag-asa na lang natin is divine intervention. Kasi pag namatay yan, wala nang magagawang kaputang inang hayop yan. Ito tandaan nyo, pag nakaupo si Sara, ubos kayong lahat. Ganito po yung galawan ng mga pokpok, mga pre, yung magmumura sa Pangulo, ipagdadasal yung Pangulo, namamatay na daw, namana nila yung kabastusan ni Digong, no? Kasi nga, si Digong nga, minumura yung Diyos eh. Oh, ito naman, itong babae na to, na mukhang kalabaw yung muka, na hindi maintindihan, no? Kung tao ba to o hindi, no? Minumura po ang Pangulo at pagdasal nyo na lang daw na mamatay yung Pangulong Bongbong Marcos. Mayado po sila dahil hindi po talaga na-impeach si PBBM. Pero si Sara Duterte, nako, mukhang klarong-klaro na pasok ito sa banga. Gigil na gigil po sila. Gustong gumante pero anong gagawin nyo? Wala nga kasalanan yung Pangulo. Sara Duterte yung mukhang alanganin dito. So, ipagdasal nyo daw, tinuruan pa po kayo na dapat wag na daw gumaling si PBBM at mamatay na daw si PBBM. Grabe, galit na galit. Nakapunta lang ng ibang bansa, akala mo millionaire na, no? Tagalinis ka lang naman ng CR, ang amo mong kano. Tapos hindi pa natin alam, baka maya-maya may sideline ka pa. O alam nyo naman yung mga folk-fokil sa Cubao di ba? Sanay na sanay yan. Yung mga ganitong klaseng babae, kumakain ito ng ipinagbabawal na talong para lang kumita. Ganun po kakapal etong ganitong klase ng babae. Mahilig ito sa ocean. Ayan mga pre, no? I-share po natin ang videong ito para makilala naman ito ng NBI, no? Kasi sana hindi ito palagpasin ng NBI kasi hindi na po maganda talaga yung ginagawa ng babaeng ito. Lumagpas na po siya sa tinatawag na freedom of speech. So ito ay pambababoy, pambabastos na po ito sa Pangulo. So hahayaan po ba natin ito? Syempre hindi. Dapat po putulan ng sungay ang ganitong klaseng uri ng engkanto. Ang tapang-tapang. Drop the name daw mga pre. Tibay! Pero pag naimbitahan to, nasabi na, iyak-iyak, sasabihin, nag-viral ako. Oh my God. Bakit ko nagawa to? Tangina mo, bobo kang babae ka, tarantado ka. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa videong ito? Sa pambababoy po kay PBBM. Tama po ba ang ginawa ng babaeng ito? Share po natin ito mga pre, ang videong ito. At nang makarating sana ito sa pamilya ng babae, no? Kung gaano kabastos itong kanilang
kamag-anak, nanay, anak. Ganito yung galawan ng mga babaeng makakate, yung kifi, pangkanto, yung ugali. Ang ganitong klase ng babae, kilalang kilala ko yan. Sos Mariusip naman. Ngayon, babae ka, marami nang galit sa'yo. Ingat-ingat ka lang sa buhay mo kasi baka bigla kang madapa, di ka na makabangon. Kasi tandaan mo, maraming galit sa'yong mga loyalista. Okay nga lang kung maunahan ka ng gobyerno Ang problema, kung maunahan ka ng taong galit sa'yo, baka mawalan ka ng hininga. Alam mo, dapat yung gawin mo, si Digong yung ipagdasal mo kasi kalansay na Bukod sa kalansay, ginawa ng karto ng Diyos yung tatay mo. Kasunod niyan, magiging abo na yung tatay mo. At congratulations, makakauwi na rin ng Pilipinas yung abo. The more na ginaganyan ng mga DDS ang ating President BBM mga kababayan, binabastos, inaalipusta, inaapakan ng pagkatao, sinisiraan, sino ang kinakarma dito? 'Di ba? Sino ang binabalikan ng karma mga kababayan? Sila. Ano nangyari kay Jason Sa? 'Di ba? Pabalik-balik ho sa hospital. Ano nangyari ngayon kay Harry Roque? Minamalas na, 'di ba? Merong ano daw dito? Herpes ba 'yon? Nahulog sa hagdanan. Sila ngayon ang minamalas. Bakit? Mahilig kasi mang course mga kababayan. Kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, yan din ang maibabalik sa'yo. Tandaan nyo yan, mga DDS. Ngayon, sinisiraan nila si President BBM kasi daw walang ginagawa, mga kababayan. Wala bang ginagawa? Let's watch this. Bayan ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsulong ng bansa tungo sa isang maaasahan at mas matatag na supply ng enerhiya sa transition ng pamahala ng Kaliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plants o CBK-HEPP sa Aboitiz Group. Pinagtitibay nito ang kakayahan ng Luzon Grid na makapagbigay ng tuloy-tuloy na daloy ng kuryente kahit inaasahan na mas kaunting power interruptions, mas matatag at murang serbisyo para sa mas produktibong ekonomiya. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng privatization ng CBK-HEPP, mas maraming pondo ang mailalaan para sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Tila isang dambuhalang baterya ng Luzon Grid ang Kaliraya Botocan Kalayaan o CBK Hydro Complex sa Kalayaan, Laguna. Sa kakayanan nitong mag-imbak at maglabas ng kuryente depende sa pangangailangan ng Luzon Grid. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matutulak nito ang energy system na maging mas maasahan at mas handa sa pangangailangan sa mga susunod na taon. Kinilala rin ng Pangulo ang papel ng pumped storage technology sa pagpapanatili ng grid stability, lalo habang dumarami ang intermittent renewables tulad ng solar at wind. With this privatization completed through the successful bid of over 36.27 billion pesos, the government is able to unlock significant resources while ensuring the continued operation of a strategically important energy asset. In doing so, the government can invest where it matters most, in our people. Particularly, these resources can be directed towards the immediate needs of the public, such as for classrooms, for roads, and for hospitals. Dagdag ng Pangulo, mababawasan ang makakaranas ng brownout at bababa ang antas ng abala sa serbisyo sa mga paaralan at ospital. Isang 797 megawatt hydroelectric power complex ang CBK na binubuo ng 3 pasilidad sa Laguna, ang Kaliraya HPP, Botocan HPP na siyang pinakamatandang hydro plant sa Pilipinas at ang pinakamalaki, ang Kalayaan Pump Storage Power Plant na kinomisyon noong 1984 at unang pump storage facility sa bansa. Kapag mababa ang demand, gumagamit ang pumped storage plant ng kuryente para ipump ang tubig mula Laguna de Bay paakyat sa Lake Kaliraya. At kapag mataas ang demand, ibinababa naman ang tubig para magpaikot ng turbines at tumutulong sa peak shaving at frequency regulation. Binigyang diin ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahalaga ang CBK sa national power grid, lalo kapag tumataas ang konsumo at kailangan ng extra support para sa reliability. For sure, CBK will be a big help kung may kulang tayo. Kasi ito nga yung natin, pang-regulate natin, pang-reserva natin.
ito lang actually ang nag-iisa sa buong bansa na pump storage natin. So talagang this is a national treasure. Dagdag pa ng DOE, habang dumarami ang demand tuwing tag-init at sabay na may seasonal constraints ang ilang hydro, mas nagiging kritikal ang mga pasilidad na mabilis mag-respond para mapanatiling stable ang supply. Nangako ang Aboitiz Power na aalagaan nila ang CBK at mag-i-invest para mas mapahusay at ma-maximize ang operations. Dito sa 4 na transformer na ito, 3 lang ang kasalukuyang gumagana. Target ng Aboitiz Power na maayos yung isang sirang transformer sa loob ng 3 buwan mula ngayong araw para tuluyang magamit ng full force ang 4 na generator para masuplayan ng maayos ang buong Pilipinas on demand o pag kinakailangan. Hindi rin kasi ito tulad ng ibang mga renewable energy tulad ng solar na nakadepende sa liwanag ng araw o ng hangin na nakadepende sa lakas ng hangin. Pwede rin kasi nitong kontrolin ang paglikha ng energy. Ipinaliwanag naman ni Aboitiz Power President Danel Aboitiz na sa spot market may trade-off sa pagitan ng off-peak at peak periods at doon pumapasok ang pump storage para bawasan ang sobrang taas na presyo sa peak hours. So off-peak, at like 3 in the morning, 4 in the morning, if your Western price is, let's say, 2 pesos, this will make it 2.10, 2.20. Sa peak naman, if your peak prices are like 10, 12 pesos, this will bring it down to 6. You are taking excess off-peak supply when it's not priced, and you're adding generation to the peak. Dagdag pa ng Aboitiz Group of Companies, strategic asset ang CBK dahil nagbibigay ito ng flexibility, stability, at resilience para masalo ang peak demand, suportahan ang reserves, at makatulong sa pag-integrate ng mas maraming renewables nang hindi naaapektuhan ang reliability. Binigyang diin din ng Aboitiz Power na energy security is economic security, kaya't ang mga pasilidad na tulad ng CBK ay mahalaga para sa reliable at resilient power para sa mga Pilipino. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presentasyon ng logo bilang paggunita sa ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Estados Unidos. Dayan, inilunsad ngayong hapon sa Malacanang Palace ang 80th anniversary logo ng United States at Philippine Diplomatic Relations. Ang logo hindi lang pag-alaala sa kasaysayan kung hindi simbolo ng tuloy-tuloy na ugnayan ng dalawang bansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang paglulunsad. Dumalo rin sa paglulunsad sina United States Charge d'Affaires Y. Robert Ewing at Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. Kasabay nito ay pinagdiwang din ang 75th Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Mula pa noong 1946, nagkaroon na ng maayos na ugnayan ng dalawang bansa. Noong nakaraang taon lamang ay nagkita si US President Donald Trump at Pangulong Marcos Jr. sa isang bilateral meeting. Siniguro naman ni Philippine Ambassador to the US na magtutuloy-tuloy pa ang suporta ng Pilipinas sa mga adhikain ng Amerika. Okay, so siya nga pala, kung nagustuhan ninyo ang ating mga tapos mga kababayan, please give a like naman po sa ating vlog. And also, kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan doon sa inyong mga kakilala, sa inyong kaibigan, kapatid, kapamilya, at doon din sa mga DDS para malaman nila ang totoong balita mga kababayan. Okay? So anyways, before tayo mapapatuloy, well, syempre, i-shoutout muna natin ating mga suki, mga early birds, yun ang una na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Mama Recres Hernandez from North Carolina, USA, Teresa Canlas, Annie Bautista, Grace Gruta, Katita Darl. Nandyan din si Jocelyn Flores, Amelia Hogo, Evangeline Rirolye. Nandyan din si Maria Mindesiplon, Samway Blanc from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Ana Cordoba, Mones Borromeo, Grace Gruta, Leonardo Manansala, Elizabeth Habihan, hi to ME, Lolita Banaines, Ninas Vlog, Treneng Lozano, and hi to Rolando Madarang. Okay, mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong most requested ng ating mga viewers. Ang dami na hong na-forward sa akin ng video ni Robin Hood Padilla mga kababayan na yung di ba binabalahuran niya yung kabataan natin kasi sabi ni Binoy ni Robin Hood Padilla mga kababayan na weak daw ang mga bata ngayon, iyakin daw. Hindi daw katulad sa kanila noon na hindi daw sila iyakin mga kababayan. Hindi daw iyakin si
si Robin Hood Padilla mga kababayan. Tapos sabi pa niya, hindi daw nila alam yung word na depression. Bakit daw yung kabataan ngayon maraming nadidepress? So ito ang kanyang sinabi. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Kaya sana po, pag-usapan po natin ito. Nagpapasalamat po ako sa komite sa pagsasagawa ng hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digong. Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong. Kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, di nababastos, at hindi nakikidnap. Siguraduhin natin na hindi maulit sa kahit sino man. Hindi daw sila iyakin, mga kababayan. Hindi nila iyakin. Kung hindi sila iyakin noon, ngayon iyakin. 'Di ba? Umiyak nga sila nung si Digong ipinadala doon sa ICC mga kababayan. Sino umiyak? Robin Padilla, si Bongo, si Bato de la Rosa, at mga DDS. 'Di ba? Sino lang ang hindi umiyak mga kababayan sa pamilya Duterte? Si Baste, hindi umiyak. Si Pulong, at si Sara Duterte. Yung si Kitty umiyak. Pero itong tatlo, Sara, Pulong at saka ito si Baste, hindi umiyak. Bakit kaya si Ivan? Siyempre, happy sila. Si Digong nandun sa ICC. Alam nila na hindi nila makakauwi mga kababayan. At saka, siyempre, yung mamanahin nila, alam na des. At saka, while si Digong nandun sa ICC, ginagamit nila para sa kanilang black propaganda. Sa propaganda. Kaya hindi naiyak ito si Sara, hindi naiyak si Pulong, at saka itong si Baste. Happy sila. O, di ba? Pero itong mga gunggong na to, itong mga DDS na parang tatay talaga nila, itong si Digong, ilalo na, itong si Robin Hood, itong si Bato, itong si Bongo, nag-iyakan, mga kababayan. Tapos sabi nila, hindi na sila iyakin noon. Kung hindi sila iyakin noon, ngayon, iyakin na. Tungkol naman sa depression, mga kababayan, na word, actually, hindi ko talaga alam ang word depression until bago lang mga kababayan. Totoo lang, bago ko lang nalaman ang depression. Siguro that is anong edad na ba na nalaman ko mga kababayan? That is mga 30 plus, almost 40 na. Matagal kong nalaman ang tungkol sa depression na word. Robin Hood Padilla, kung hindi natin alam ang word depression noon, well, totoo naman talaga. Bakit? Wala pang social media. At saka hindi pa rin ganun kalawak ang ating kaalaman tungkol sa depression. Hindi natin alam yung word depression. Pero marami na mga kabataan noon nagtigi dahil sa depression. Robin Padilla, hindi natin alam yung word. Pero nangyayari na yan noon pa. Correct me if I'm wrong. Kasi kung meron lang social media noon mga kababayan at alam na natin yung word depression, alam na niya kung ano yung depression. Maraming nangyayari yan noon mga kababayan. Di ba nakakatawa talaga Tapos ngayon, sasabihin mo na weak ang mga kabataan ngayon, gin-generalize niya lahat mga kababayan. Kaya nga di ba maraming nagsasabi, maraming nagalit kay Robin Padilla na mga kabataan kasi dinamay niya lahat. Gin-generalize niya mga kababayan. Parang nilahat na niya, di ba? Hindi lahat ng kabataan weak. Mas marami pa rin yung matapang. Mas marami pa rin yung matatag at marunong mag-isip. Mas marami kaysa doon sa hindi natin sila masisisi yung ibang mga bata na nakaranas ng ganon, depression, kasi hindi natin nakita ang kanilang pinagdadaanan. At saka hindi rin nila sinasabi sa kanilang mga parents or mga kaibigan ang kanilang dinaranas. Napapunta na pala doon sa depression mga kababayan. Unlike sa atin noon, kasi napakahilig talaga natin, di ba? Tayo po ay
family-oriented mga kababayan. At saka talagang marunong tayo magsabi rin doon sa ating mga kaibigan. Mahilig tayo makipag-chika-chika mga kababayan. Pero may mga bata naman kasi, katulad ngayon, meron din mga bata mga kababayan na hindi sila marunong magsabi ng kanilang nararamdaman or experience sa ibang tao or kahit sa kanilang parents. Meron ganun talaga eh. Hindi natin sila masisisi. Pero ang word na depression, noon pa yan. Ngayon lang natin nalaman na depression pala yan. Okay, gets na ba? DDS? And also mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong pagbanat ni Senator Raffy Tulfo sa Meta kasi nga tungkol doon sa ipinakalat na fake news na video ni Dean Chase kung bakit nandyan pa rin yan ngayon sa Facebook. For more details, let's watch this. Can you see that? That's the President of the Philippines. Can you take that down right now? Or you need to fact check? And everybody knows that's a lie. That's deep fake post. And you know that. And why are you not taking it down? So you need a fact check? For crying out loud. God damn. Please answer. Our president is being disrespected here. Yeah. Allow me, Mr. Chairperson. For this particular content, I think it's already been in process. In process? In process of being Son of a gun. Why not take it down immediately? Again, it has That's to go bullshit. through the stages, but we are in the process of No, addressing this no, content it's and being checking. Sandali lang, sir. No, I'm not gonna buy it, Mr. Mustafa. Mhm. You know for a fact that that's a lie, that's fake news. Why would the President of the Republic of the Philippines be disrespected like this and you allow it? Okay. And everybody knows that's a lie. And you know that's a lie. But you said there's a process before this will be taken down. Shame on you. Okay, the ACT would like to say something. Secretary, Mr. Chair, at your indulgence. Commissioner Secretary Henry Aguda, sir. Mr. Chair, Sir Senator, with this specific post, and I can vouch for this one of the very few times na medyo mabilis na may action nila, they took it down because this is blatant, deepfake, and fake news, definitely. I haven't met Mr. Mustafa yet, first time seeing him, but I've been interacting with Attorney Gio since last week. In fairness, since Attorney Gio joined, kasi nawalan sila, Mr. Chair, ng regulatory head. Yung regulatory head nila lumipat. Since Attorney Gio joined, medyo bumilis. But that's my concern. Parang nagiging hindi system-driven ba? Depende sino kausap mo. So, medyo nag-okay ng konti pero hindi pa rin dun sa level na gusto po natin, Mr. Secretary Aguda, no, it's been 1.5 weeks now. Yes, February 2, it was posted. that's right. And until now, it's still there. And he said it's being processed. Come on, take it down, Mr. Mustafa. Our president is being disrespected blatantly. And you're not doing anything about it. And you said you're still processing it. Come on, take it down. God damn it. Mr. Chairperson, I think based on the latest information I received, it's already been addressed, so it's already been taken But down. it's not being taken down. It's still in there right now, even while we speak. It's still there. We'll take Take it down already. We'll take a long to verify whether it's been taken down or not. But what we understand it's already been taken down. Might be some other assets that still have this, so that we have to adjust that as well. So once we've taken down particular content that's violating, then we can obviously expand it to other content that has the identical type of misinformation. But Mr. Mustafa, that's a blatant attack against our president. Yeah. Not just an ordinary a person. Yeah. It's the president, it's the leadership of our country that's being attacked blatantly, and you're not doing anything about it. You let it go, and you said it's being processed, and there's a process, and there's a fact checking, and et cetera. No. You know for a fact that that's fake, the fake post. Yeah. You should take it down immediately. Why allow it to go for more than a week?
taken it down, but if there are identical content that are exactly like that, we will definitely take it. Attorney Ching Song, you're a Filipino, right? Kung Pilipino ka, patigdan mo na yon yung Pangulo natin binabastos. Sir, just to report, Mr. Chair, Mr. Senator, thank you for the time. May sa government reporting channel po, ni-report po ito sa amin ng DICT. And upon reporting, all the links, the URLs that had this content were immediately taken down, Mr. Chair. And we did a sweep, an initial sweep after it was first taken down. Posible po na repost po ito with the different account, but definitely No, sir. 1.5 weeks na yung pinakita ng picture. February 2 na post. Hanggang ngayon, andoon pa rin yung post na yon. Mr. Chair, may we ask po for the link and we'll immediately take it down. Thank you. Salamat. Yun lang ang kailangan namin. So, sumabahaba pati si Mr. Mustafa parang mustache. Parang gulay to I'm sorry, Mr. Mustafa. I'm sorry. I apologize to you and to the chairman of this committee because I'm being emotional. I can't take it anymore. I'm sick and tired of being sick and tired seeing all these deep fake posts, fake news. And you guys are not doing anything about it when in fact it's in your hands. You have the power to take it down, but you don't want to use that power. And that really what pisses me off, sir. My brother Bernie Mustafa, what we are trying to say is all of this fake news is messing our country so much. It is one way of begging you to do something, brother, because this is too much already. Too much of this is not helping our country, and too much brainwashing, too much of everything. So really rely on you on this to help us, brother. Thank you. Sir, Secretary Henry, ano po ba ang aksyon natin dito sa mga fake news na ito? Kasi ang alam ko, deduct na tayo, di ba? Gusto na ng presidente din talaga ito matapos. Ano po ba ang aksyon ng DICT po? Mr. Chair, ang analysis ko po dyan, parang meron kang mall. Di ba kailangan maganda yung advertisement mo sa labas ng mall? Pagka yung advertisement mo din is yung catchy na catchy. Halimbawa, let's say something na maiinganyo mga punta. So pagpasok mo sa mall, ayun, doon ka nabebentahan ng mga bigat. Mr. Secretary Aguda, Mr. Chair, yung sinabi ni Secretary Aguda, swak na swak yung rage bait. Yung bang init ang ulo mo parang, nag-aaway to Merong away to magme-messaging sila, maraming papasok, malaking kita ng Meta. Example lang sa akin, hindi ko nabanggitin yung pinag-aaway ako ng dating presidente ng Pilipinas. May sinabi raw ako dun sa dating presidente ng Pilipinas. Wala naman akong sinabi. Syempre, mataas ang views. Ang daming views, pinuputakti. Kasi sabi, mag-aaway itong senador at saka itong dating presidente, pinag-aaway kami. Ayaw i-take down nila kasi sabi ni Secretary Aguda, hanggat hindi na tinitake down, lalong tumataas ang views. Katulad niyan, yung ating presidente, disrespect, nakahubad, tapos merong hinihitit kung ano man yun. Gustong-gusto ng mga Pilipino yun, na mga loko-loko. Maganda to, chismis to. Ayaw nila i-take down kasi sayang din yung kikitain na sabi niya, piso kada 10 views. Kasi itong si Zuckerberg, puro pera nasa isip. But sir, I'm sorry, I'm really hurt on behalf of other Filipinos. The President of the Republic is being disrespected on social media, and you guys have the power to do something and take it down, but you're not. So it hurts us, especially me, because like I said, I'm a Facebook user and I've been with you for more than 10 years, and now I have 22 million followers. But I'm not making money from my Facebook account, mind you. I'm not. You guys are making. No, my Facebook account, 20 million, is not monetized. I never earned a single penny from my Facebook account. But Facebook does by the millions. You know that, sir. Napansin niyo ba si Robin, mga kababayan? Pumabor yata sa gusto ni Senator Raffy Tulfo doon sa Meta na i-take down na yung mga peking video. Pumabor, mga kababayan. Parang sinupalpal niya dito nun yung mga DDS. Parang gusto niya sabihin kasi pinakalat yan ng mga kalyado kong mga DDS, parang sinupalpal niya. Pumabor sa gusto ni Senator Robin Padilla.
matino siya doon. At saka nakalimutan ko mga kababayan na itong si Robin Padilla ay inamin niya na siya ay depressed. Diba sinabi niya yan? Noong time na ito si Digong ay pinadala doon sa ICC, itong si Robin Padilla inamin niya na siya ay na-depress. Ibahin natin. Itong si Robin Padilla, siya ay na-depress. Bakit? Siyempre, ikaw ay isang artista, magandang lalaki, meron kang imahe na pang chick magnet, pero maliit pala ang patutoy mga kababayan. Bakit mo alam, Sir Ivan? Kasi diba sinabi yan ni Rosana Roses doon sa programa niya kay Mo Twister na itong si Rosana Roses mga kababayan, meron siyang nakaganunan. Alam na ho natin kaganunan na 275 lahat na lalaki mga kababayan. Isipin nyo, 275 lahat na lalaki ginanon ni Rosana Roses. Inamin niya during sa programa doon kay Mo Twister. At sabi niya, ito daw si Ten Filon ang pinakamagaling sa kama daw mga kababayan. Pinakamagaling na nakasama niya sa kama. Pero itong si Robin Padilla ang pinakaboring daw mga kababayan kasi tamad. Tamad na, malit pa ang putotoy. Yan ang sabi ni Rosana Roses. Hindi ka ma-depress niyan? Siguro yun ang dahilan kung bakit na-depress itong si Robin Padilla mga kababayan. O, di ba? Nakakaya yun. But anyways, kasama din natin si Flaviana Avila. Nandyan din si Mrs. Montreal. Hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Nandyan din si Elben Stioco from Dubai. Nandyan din si Mex Tux Vlog. Hi to Tita May Dunes. Hi to Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan din si Tess Faraon, Jensis Oy from Ubay, Bohol. Hi to Ashin from Greece, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan din kasama natin si Jolly Maluna, Tony De Los Reyes, Apolonio Nocido, Evelyn Garcia, Percy Shalana. Nandyan din si Mel Mangao, Danny Peralta, Owen Enriquez, Rales Carlinga, and hi to Marie Osta. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Aling Marie, pulang-pula ka ngayon Valentine! At Valentine. syempre, alam mo naman, kailangan ko supportahan ng gumagawa ng tama. Yawn! Oo, ikaw naman, Maring Mumu. Alam mo ngayon, naguguluhan na ako, parang kasarian ko, naguguluhan na rin. Alam mo kasi Boss Mike ngayon, Mama Marie and Boss Mike, nakita nyo naman nangyayari sa atin ngayon. Lalong-lalo na itong mga chinator na to, nakakainis na. Dati nga, napanood ko kagabi kay Boss Mike, sabi, ang mga makapili ay nakabayong. Ngayon, umiwas na tayo, nakapiluka na sila. Ano masasabi dyan, Mama Marie? Oo nga, ano masasabi nyo doon? Gusto ko nga hiramin yung pilukan. Sir, dahil sa pilukan, napunta na sa pilukan mo yung utak mo. Hindi totoo, no? Kasi si Marcoleta, para bang kulang na lang talaga isubo na sa China yung yung Kalayaan Island. Dahil sabi niya, suko na lang natin para tapos na problema. Ano ho masasabi niyo doon? Aling Marie. Masasabi ko dito kay Mr. Marcoleta, Sir, bata pa ako, alam ko na yung Kalayaan Island. Yan. Alam mo, elementary pa lang ako, pinag-aaralan na yan. Bakit di mo alam? O baka absent, baka nagpapagawa siya ng pilukan nung araw na yon. Baka tulog, no? Natulog, tapos ngayon lang nagising. Alam mo yan, alam mo kasi tayo nga hindi tayo senator, pero alam natin yan. Meron po tayong UNCLOS na pinananulan natin noong 2016. At meron tayo dyan, na-interview po natin si Papa Trillanes. Ang sabi niya dyan, Mama Marie, na meron siyang Philippine baseline law. At meron din tayong Murillo map noong 1734. Ano ka ba? Daig pa kita. Nagigil ako sa'yo. Di ba? Nakakainis Biro mo, Kalayaan Island. Meron botante dyan, may barangay dyan, may mga bata dyan na namumuhay dyan. Merong kabiasnan dyan, Marcoleta. May tao, ikaw piluka. At saka, hindi naman kaila sa lahat na talagang ang nakadiscover niyaan ay isang Pilipino. Cloma. Di ba? Si Tomas Cloma. Yes. At siya rin ang nagparehistro. Oo. At yun na nga, inayos niya, dinevelop niya, at nanahan ng maraming Pilipino.
Yes. At hanggang sa i-turn over yan kay Pangulong Ferdinand Marcos noon sa gobyerno niya. Yes. Na hindi yata niya alam. Hindi Oo. hindi niya yata maintindihan. Kaya huwag ka na magtaka, Marcoleta, kung bakit maraming mga Pilipino yung nagagalit sa iyo at kung ano-ano yung mga nasasabi. Kasi nga, siguro sa sama ng loob nila, sa mga gusto nilang mga hinaing na gustong sabihin sa iyo, pati yung piluka mo nadadamay eh. Kaya nga Alam mo, nakakaano lang dyan, Mama Marie and Boss Mike. Eto nga, dati po, ayun nga, sabi ko, Bayong, Piluka. Di ba Tomas Cloma, Boss Mike, ang nakadiskubre? Ang kontra, si Plema. Plema Marcoleta. Di ba, Mama Marie? Ano masabi mo dyan sa best friend mo, Mama Marie? Ano ba yan? Si Mr. Marcoleta, Pilipino ba yan? Bakit di niya alam yung Tagalog na kalayaan? Yes. Kanino ba may words yung salitang kalayaan? Di ba sa Yes. Pinoy lang yan? Yes. Hindi mo ba naintindihan yun, Mr. Marcoleta? Chinese ka na ba talaga? Tama. Pakisalin mo nga sa salitang incheck yung kalayaan. Tingnan natin kung alin ang iyong matututunan. Salitang incheck o salitang Tagalog? Kalayaan. May nakita Isla ng kalayaan. may nakita ko, Aling Marie, na parang pinagtatabi yung mukha ni C at saka ni P. Piluka. Sorry. No. I see. Piluka. Marcoleta at saka si C. Pinagtabi. Magkamukha eh. Oo, magkamukha talaga Sa sistema mo, may nakita naman ako. Nagulat ako, naging 4 ang paan na. Tapos may kadena pa sa liit. Hila-hila ni si Jinping. O, diba? Kasi, isipin mo na lang yan, Mr. Marcoleta. Pilipino ka rin. Na dapat kumani ka ng respeto. Pero, ikaw mismo, ayaw mo yung respeto. Unang-una ang bansa natin. Pangalawa, yung ari-arian natin. How if kaming mga Pilipino nga ba ang ire-respeto mo? Siyempre, talagang wala kang respeto. Unahin mo, namahal ng mga Pilipino yung ating mga ari-ari at pagkatapos gusto mo, i-give up na lang. Kung ikaw kaya i-give up namin. Yun! Diba? Tama! Ngayon nga talagang ang bati ko sa kanya sa social media at maging sa mainstream media, nakikita natin marami nagsasalita ng mga kilalang tao, mga personalidad na talagang tumutulig sa kanya. Wala hindi niya na masagot. Tulad niyan, naghamon siya ng, niyaya siya ni Tariela na pumunta sa sa Kalayaan. Ngayon, imbis na sagutin yon, may rebat. Parang pusit, di ba? Oo, na kapag ka nasusukol, bumubuga ng tinta. Sabi niya, bago yan magdebate muna tayo. Ang nangyari, hindi na tuloy kasi sabi niya, hindi naman ako nagyayaya ng debate. Di ba? So, alam mo, style DDS talaga. Yes. Alam mo, Piluka, alam mo, nakakadismaya yung mga galawan mo. Because, I will take it in English so you can understand, okay? Our sovereignty is not debatable, okay? Hindi mo dinadaan ang ating soberanya sa pakipagdebate. Basta sinabing soberanya, hindi tayo nagdedebate dyan. As much as possible, you will side in our own. Okay? Sa sariling bayan natin, sa side ka. Ba't nagdedebatean nyo? Tama nga yung sila Justice Carpio. Hindi mo pinagdedebatayan ng soberanya. Ang soberanya, dapat maging proud ka. Dapat ipagtanggol mo. Hindi kayo muyukod sa dayuhan. Piluka! Sususugan ko yan, ha? Alam mo, Aling Marie, Mumu Alicia, yeah. Nakakapagtaka kasi itong isang halal na senador, lingkod bayan, yes, senador na si Marcoleta, ay hindi natin napakapakikinggan. Ewan ko kung napakinggan nyo siya na pinagtanggol man lang tayo ni minsan. Nako! Oo. Kongreso pa nga lang, wala nang West Philippine Sea, sabi. Diba? Baliktad na baliktad Imbis na ang mga Pilipino yung pinagtatanggol ni Senator Marcoleta, parang sa paningin, ewan ko kung napapansin nyo, sa akin lang, opinion, parang mas pinagtatanggol pa niya yung ibang bansa, ibang lahi. Diba? Ikaw, Aling Marie. Wala silang pinagkaiba ni Cayetano at ni Robin Padilla. Si Cayetano, sasabihin pa kay Sir Tariela, hubarin na lang yung uniform. Kung ikaw kaya paghubarin namin ng barong. Tama. At
isuot ka na lang namin sa kaldero. Yes. Barong lang ang buo pa rin. Eh yung ano. alam mo, Cayetano, at saka Mr. Marcoleta, sana naiintindihan nyo ang salitang pag-aari. Paano pala? Kung ang magustuhan ng mga taga-China, yung mga asawan nyo, hindi kayo makakatanggi, di ba? Paano yun? Ibibigay nyo na lang? Dahil hindi kayo makakatanggi sa kahilingan? Ano ba pinakain sa inyo ng mga taga-China? At bakit kailangan nyo ipagkanulo ang ari-arian ng Pilipinas? Ha? Kaya mo rin ba ipagkanulo asawa mo kung sakali? Yan ang tanong ko sa inyo. Yan. Bakit yung pakikinabangan ng inyong mga anak at kaapu-apuhan hanggang sa kaduluduluan ng lahi mo, gusto mong ibigay sa ibang nasyon? No? Ano meron sila na wala ang Pilipinas? Hindi niyo kayo makapaghari-harian dito. Bakit? Sa China ba makapaghari-harian kayo? Yan ang pakatandaan. Tama. Aling Marie, meron ako sa Okay. para sa kanila. Go! Ayan na, Marcoleta. Pagtatanggol ko na kayo. Kasi may kakilala ako. Parang mas gusto nilang ipamigay yung asawa. Dapat ang sinabi natin, paano kung kabit mo, yung kukunin ng China, bibigay mo ba? Yung asawa, pamimigay yung kabit hindi. Tama, di ba? Walang piya. Alam mo, ayan si Cayetano, 10,000 taksil yan eh. Di ba? 10,000 taksil ka, Cayetano, tingil-tigilan mo kami. Isama na natin yung kapatid mo na kesyo mayorya, tapos nung nagbotohan, yung pala, di ba, given na yan eh. Pero ikaw, 10,000 taksil ka, ba't nung panahon ni Duterte, di ba, hindi ka nagko-comment kung ano-ano pinagagawa ni Digong, kung anong pinagagawa niya sa iba't ibang mga sa United States na pinalayas niya. Kung ano-ano. Pero ngayon sa China, iyak ka ng iyak, nasasaktan ng China. Bakit? Ano ka? Ano ba lahi mo, Cayetano? Chinese ka ba? Sususugan ko. Baka nakakalimutan mo nung panahon ni Digong naging Foreign Affairs Secretary yan. Yes, DFA. Halatang-halata naman natin na noon pa man, talagang pro-China na yan. Si Cayetano. Kaya kung ano man yung sabihin niya ngayon, hindi na nakakapagtaka. Kung ano man yung mga sasabihin niya na mga pagtatanggol sa China, hindi na nakakapagtaka. Dahil minsan hindi nga natin nakaringgan itong mga senador na ito na ipagtanggol yung ating mga teritoryo dyan sa pinag-aagawang mga isla. At saka, ikaw, Cayetano, naaalala mo ba nung DFA ka? Kumampi ka? Saan? Hindi mo kinampihan ang EJK victims. Natatandaan mo yon? Hindi mo kinampihan ng EJK victims. Ewan ko ba saang lupalop ka pinagmula at wala kang kaamor-amor sa mga kababayan mo. Ha? Yung 10,000, asa na? Ubus na yung buhok mo, wala pa. Yung EJK na yan, bigay natin kay Aling Marie kasi Aling Marie. Maraming alam to Pinaglalaban nila Aling Marie. Lagi ko napapanood kay Aling Marie yung galit niya sa pagpapatay ng mga kapwa natin Pilipino na ang mastermind ay si Digonyo. Aling Marie, eto na mic mo! Oo. Talagang mula nung nagsimula yung patayan na yan ni Duterte, diyan na nanginig ang laman ko sa matandang yan. Kaya, since nung ako'y magsalita sa mga DDS, doon na nag-umpisa na nariwa lahat sa akin ang mga ginagawa. Sipin mo mga patay, napupulot na lang sa ilalim ng tulay. Yes. Hanggang doon, sa mga tulay doon sa Cavite, may mga napupulot na mga bata pa, mga mistiso pa, itinatapon na lang. Galing siguro yan sa mga lugar kung saan sila pinatay at doon na lang itinatapon. Pagkatapos, yung batang namumulot lang ng bigas para may isaing, no? Yung mga natatapon bang bigas sa mga bilihan ng sako-sakong bigas. Namumulot lang yung mga batang yun. Doon, nakita na lang yung bata. Ang sabi, meron lang pupuntahan. Nakita ang bata, nakahandusay na doon sa kanal, sa putikan, patay na. Ang lola, nag-iisip kung ano nangyari sa kanyang apo. Mga walang konsensya, mga putang na yan. Kasama ko rin,
Kasama ko rin yung kasama ko rin sa pag gawa ng ads namin noon, yung isang nanay ng isang batang pinatay. Ha? Na talaga namang grabe yun. Nung gumawa kami ng ads ni Attorney Leila, na ikinulong si Attorney Leila ng walang kasalanan ng mga hudas na Duterte. Yes. Yan. Doon talaga, narinig ko ng personal ang hinaing at ang pagtangis ng isang ina kung paano pinatay ang kanyang anak. Nakataas ng kamay, walang arma sa bata, nasa gitna ng kalsada, niratrat pa ng mga utusang pulis ni Duterte. Pagkatapos, itong si Duterte ngayon, naghahangad pa na makalaya. Aba, ang galing naman. Oo, kita mo. Yari kayo kay Mama Marie. Uobra ba kayo? Hindi kayo uobra. Yeah. Tapos, ayan ba? Tingnan niyo yung mga sinabi ni Mama Marie. Kita niyo? Ang sabi ni Mama Marie, ganyan ba ang taong pinagtatanggol mo? Lalong-lalo ka na, Robin Padilla, ha? Eto, Ha? Aling Marie. Kung inyong mapapansin yung mga maiingay ngayon na sumusuporta sa mga Duterte, noon pa man hindi ninyo naman mapakinggan na kahit man lang batikusin yung patayan nun Yes. Meron ni isa sa kanila, mula kay Dipensor, kay Chavit Singson, kay Cayetano, kay Robin Padilla, kay Bato, kay Bongo, at sa mga ibang alipores nila. Yeah. Meron bang tumuligsa at nag-vlog man lang o nagsabi o kahit isang post man lang na kinukundi na nila yung patayan na nangyayari noong panahon ni Duterte? Tama. Wala Kaya etong mga ito, talagang ang kanilang pakay lang, pansarili. Yes. Dahil nung panahon ni Digong nga naman, nakikinabang sila Kaya nga may mga posisyon isa pa. Siyempre, yung ibang mga negosyo, protektado. Hindi ko naman sinasabing illegal, bahala na yung mga nanonood. Pero yun talaga ang totoo. I-memorize pa ba naman natin yan? Hindi nila mabatikos kasi nga ngayon, nakita mo sa flood control, sila ang nakikinabang. Sila ang mga kampo ng mga demonyo kasama ni Digong. Ayan, ngayon, paano nyo babatikyusin? Kasi kayo ang mga kampo ni Digong na nagkakalat ng kademonyuhan sa sanlibutan dito sa atin. Kita nyo yung mga lumalabas ngayon, grabe, flood control, mga Parmali, mga EJK, mga Pogo. Kita mo, lahat yan connected, triad talaga, gaya nung nalaman dyan sa Quadcom. Di ba? Hirap na hirap ang presidente. Tapos, ngayon ang presidente pa, ang babaligta rin. Siya pa may impeach. Siya pa ang mawawala sa pwesto. Siya na ang nag-expose ng matagal nang kinatatakutan na korupsyon na hindi masuwe-suweto at matanggal-tanggal. Sinong pinakamatapang? Bongbong Marcos lang. Wala siyang pakialam. Basta matapos siyang korupsyon. Di ba, Mama Marie? Anong opinion niyo dyan, Mama Marie? Sa akin, yung mga kurap, dapat yan talaga iniisa-isa ng iselda. Inuna nila si Bong Revilla. Uy, taga sa inyo yan. Bakit? Si Bong Revilla kaya inuna nila, hindi kasi nakapwesto. Ayaw. Yang kasing mga nakapwestong yan namang magnanakaw na senador, ina-expect nila na mauupo pa si Sara Duterte sa 2028 para sila'y ma-absuelto sa kanilang mga pagnanakaw, sa kanilang mga kaso. Ang sistema mo, malamang si Bong Revilla naghihintay rin na maupo ulit si Duterte para ma-absuelto siya, pero malabo na. Kaya ngayon, umaalma ang pamilya. Umaalma dahil siguro nalalabuan na talaga sila dahil sabi ko nga, tambakan ng impeachment case si Sara Duterte para hindi na makagalaw. Kasi yung impeachment, formal pang laban yan Dadaan ng korte yan Dadaan ng investigasyon yan Kesa naman, ikudita siya, di ba? Ng taong bayan. Mas masakit. Maganda yan. Bibigyan pa siya ng chance na maka-angatwiran. Pero, pagdating sa ang tao na ang hahatol sa kanya, wala nang katikwatwiran yan. Tatalsik at tatalsik yan. Kaya yung mga senador na yan, mga magnanakaw, dapat yan. Ngayon pa lang, ibinibigay na ang nararapat na parusa niyan. Dahil malinaw naman Talaga namang magnanakaw sila. Isipin nyo naman.
ilang trilyon ang utang ng Pilipinas nang dahil dyan sa proyektong yan na sila lang ang nakinabang. Yun. Buisit yan na yan. Pero Aling Marie, no, maswerte pa sila kasi ang Pangulong Bongbong Marcos hindi katulad ni Digong. Si Pangulong Bongbong Marcos ay gusto yung proseso. Kung saan dadali ng investigasyon, doon tayo. Yes, oo. Pero eto pa isang masasabi ko. Dahil maswerte sila, no? Hindi nyo ba napapansin na halos lahat ng kakampi ni Sara Duterte may issue ng pagnanakaw? Yes. Mula sa senador hanggang congressman. Yes. Oh, hindi nyo ba napapansin? Yung mga sumusuporta, pati yung mga kontratista, sabi nga ni Madriaga, pati yung galing sa illegal na sugal na pogo, Yes. abay kinuha para gamitin sa kampanya. Hindi Yes. lang yon. Pati ho yung mga drug lord ay kinuhanan niya ng pera, binigyan ng pera para gamitin sa kanyang kampanya. True, lalo. Ngayon, napakadali lang unawain at isipin na kung sino-sino ngayon, etong mga nasasakdal, mga kakampi lahat ni Duterte. Yes. Tapos sasabihin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos ang siyang mastermind sa mga korupsyon. Sinong loko-loko? Sabi nga ni Nyulo, wala rito. Oo. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Sarili niyang gobyerno, sarili niyang katawan, at sarili niyang kapangyarihan, itataya niya para ibulgar yung mga korupsyon na to. Sa tanambuhay ninyo, saan kayo nakakita na ang presidente ay ginawa yung ginawa ni Pangulong Bongbong? Wala pang ganun. Yes. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ang mga kakamping nakita nila yung pagpoporsige at yung talagang puspusan na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, yung sinseridad para masugpo ang mga kurakot sa gobyerno. Tama. Alam mo, at saka ang Pangulong Bongbong Marcos lang po ang talagang maaasahan mo. Di ba, Mama Marie? Kasi tingnan nyo po, ito pong EJK, 30,000, wala pong talagang umasikaso dyan kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya na kailangan bigyan ng hustisya. Kasi po nasa gobyerno yan eh. Kung bibigyan mo ng hustisya, pagtutuunan mo ng pansin. And then, hindi naman papayag kasi kung talagang mas matimbang kay Pangulong Bongbong Marcos, etong sila Digong, hindi niya hayaan niya na itapon doon sa ICC. Pero, di ba, Mama Marie? Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, mas matimbang sa kanya yung mga nasalanta na matayan ng mga pamilya. Hindi niya inisip yon. Although may kapangyarihan ng state na pigilan si Rodrigo Duterte na itapon dyan sa ICC, pero mas natimbang si Bongbong Marcos na ito. Pangalawa, ito pang si Kibuloy, si minor de edad. Kita mo, ang dami-dami din na molestya yung hayop na si Kibuloy na yan. Kita mo, nakulong. Lahat ng may against sa mga mahihirap nating kababayan, yan po ang pinagtutuunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, tinanggal niya yung traveler's tax. Nandiyan pa yung travel tax. Travel tax. Ito po yung anti-dynasty bill. Kita mo mga direct impact sa ating mga mahihirap. Di ba, Mama Marie? Oo. Oy, may ano na ngayon, ha? May kalalagyan na ngayon ng mga fake news. Fake news. Yan ang ano. At saka, alam mo, para to sa mga DDS, ano? Kaya mga DDS, lagi niyong isinisigaw na ako ni Bangag. Kayo ang mga bangag. Bangag? Bakit ba bangag sila ng bangag? Kasi, ako, kita nyo nakita nyo ako na kahit saan ako pumunta, nakakapunta ako, wala akong pangamba, wala akong kinatatakutan. Kasi hindi ako bangag, no? Hindi ako bangag. At para sabihin ko sa inyo, sinusuportahan ko ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sinong gusto niyo suportahan ko? Si Duterte? Ay,
since na pa nang ako'y maging vlogger, si Duterte na ang kalaban ko. Kayo na ng mga DDS ang kalaban ko. No? Pakatandaan nyo yan, tanim nyo sa kokote nyo. At kaya ko sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos, kahit na nga sabihin yung ako ay rosas noon, hindi naman nawawala ang pagiging rosas ko. Pero ang Pangulong Marcos ang nakitahan ko ngayon ng matinong paglilingkod, no? Nakita ko sa kanya, hindi siya pumapatol. Kita mo si Sara Duterte, kahit sabi, pinipiting ko ang liig. Iba. Diba? Kung ano-ano na, mga pangharas, pinatulan ba ni President Bongbong? Hindi, diba? Hindi siya pumapatol, hindi siya mamamatay tao, at wala ako nabalita ang mamamatay tao mula sa tao ni President Bongbong Marcos. Hindi katulad kay Duterte. Na pati mga pulis, dinungisan ang kredibilidad, ang dignidad ng kapulisan, no? At hanggang ngayon, unti-unti na ding sinisira ng mga kampon ni Duterte ang administrasyon sa pamamagitan ng mga kung ano-anong paggawa. Kita mo, ng isang araw lang, mga kapatid. Kagabi, di ba may 3 estudyante ng PUP na mga pulis na nilapitan daw ang mga estudyanteng bumibili ng pagkain. Hinaras, kinuna ng picture, pinag-post pa daw. Yan ay isa sa paninira ng administrasyon ni Pangulong Marcos, paninira ng mga DDS. Malayo pa, sinisira na nila. Ganyan din ang ginawa nila ng si Duterte ang tumakbo. Malayo pa, sinira na nila ang reputasyon ng mga Aquino. Ngayon, pagdating ng 2028, sinisiguro nila na masisira nila ang reputasyon ng administrasyon ni PBBM. Nagkakamali kayo. Dahil ilan na lang kayo. Kayong mga troll, sa isang troll, 10 ang account. Mahiya naman kayo sa amin. Pagsalita naman kayo. At isa pa, kay Marcoleta, kay Cayetano, kay Robin Padilla, kay Bondok, ano ba ang mapupulot naming maganda sa inyo? Diba? Puro lang salitang pangit, mali. Kayo ang mga mali, kayo ang mga pangit. Tingnan yung mga sarili nyo. Pwede na pagtamna ng luya yung mga pagmumukha nyo. Ganon kayo. Diba? Alam mo, sa totoo lang, no? May punto si Mama Marie. si Aling Marie. Dahil nga sabi nga nila, kung talagang marami sila, susugan natin. Na tama yung sinasabi ni Aling Marie, Ang sabi nila, marami sila, sa social media, kasi puro nga troll. Kung talagang marami kayo ang hamon namin, ipakita nyo sa kalsada. Hindi yung kung sino-sino yung nilalapitan nyo para magmukha kayong marami. Diba? Dinadamay nyo pa yung iba eh. Kung talagang marami ang mga DDS, bakit wala tayong makita? Nagkaroon ng one time, big time, panawagan ni Defensor at saka ni Chabit. Ano nangyari? Sabi nila, yun na raw yung makakapagpabagsak sa gobyerno ni Pangulong Bongbong. Kanong dalawa? Isama mo pa yung mga alipores nila. Meron pang isang abogado. Nangaw. Di ba? May isa pang abogado na yung ilong, mas matangos yung gilid, Oo nga. Di ba? Pero ni Dubita. Kaya Aling Marie, natututo na kaming mamintas din dahil dyan sa mga yan Oo. Alam mo, hindi naman masamang mamintas kung totoo naman yung pintas Sino pa ba? Yung mga pilantod dyan, di ba? May pilantod. Sino pilantod dyan? May pilantod, may bingot. Grabe talaga sila. Ang pinipili pa naman nilang sirain talaga ang mga Marcos at di lalo naman itong, ang sakit isipin. Ang sakit isipin. Alam nyo, mga DDS, tatakta nga, luluga-luga, nakakahiya kayo. Dahil kung hindi kayo mag-fake news, hindi kayo mapapansin. Correct. Kasi sabihin nyo, malakas kayo. Malakas kayo mangbudol, manggoyo. Mga tanga kayo, mga DDS. Kaya kung ako sa inyo, sabayin nyo na lang yung betlog ni Digong at Ikabuloy. Kasi doon kayo nababagay. Nagbabayad sa inyo. Ngayon naman, wala kayong halangang kaluluwa nyo na gumawa ng fake news. Bilang na ang araw nyo. Kaya kita mo yung ginawa ni Idol Rafi, Odette, Chari. Asa na kayo? Diba? Anong ginawa?
pinakita niya sa Meta Hmm. yung picture ng Pangulo. Fake news! Oo nga. Mga DDS, load. Kadiri si Bongbong, baka kadiri. Oo. Ano ba yun? Mr. Big, may ganun pa sila, Mr. Too Big. Hmm. Tama kayo, wala kayong ginawa kundi mag-fake news. Oo. Ayun ang palamon nyo sa pamilya nyo. Oo. Ha? Palamon nyo sa mga anak nyo, sa asawa nyong papangit. Ha? Ipalamon nyo yan. Na mas maganda ka kamo, mga asawa niyong pangit. Walang palindok. Ayun na nga, no? Sa totoo lang, meron nga akong nakita na isang DDS nakitapang-tapang, ang daming mga sinasabi na walang basihan. Ganun ang mga DDS eh. Gagawa sila ng isang senaryo o di kaya isang fake news na video o picture, ipapalamon sa mga tangat bobo. Style ng mga DDS yan. Dahil alam nilang mga tanga kayo, kaya kahit paulit-ulit na fake news, na video, yung ipalamon sa inyo, okay lang. Kasi nga, tatanga-tanga kayo. Naniniwala kayo sa sarili nyong fake news. Pero yung mo, kinabiliban nyo, yung gawang fake news ng kasama nyo, di ba dapat tinatama nyo? Yes. Kasi ganun kami, kapag ka may mali, itatama. Kayo hindi, kinukonsinti nyo. Yes. Hmm. Saka ikaw, Ari Roque, nakita mo yung ano ni Ari Roque kahapon? Sabi ni Ari Roque, hindi tatanong lang ako kung may naka na raw si BBM, may bag na raw dito sa giliran. Mm-hmm. Tanga-tanga kang bakla ka, wala kang ganda, puro ka keloid, ka. Kita mo yung itsura mo, dinudugo ka na dito. O, kita mo. Mga 3 buwan ka na lang, diretso ka na ng St. Peter, pesting bakla ka, wala ka nang ginawa kundi manggulo. Kapag ikaw bumaba ka dito, talagang pag nakita ka namin sa kulungan ni Boss Mike tsaka ni Mama Marie, duduraan ka namin, harap-harapan, peste ka. Ayun na nga. Aling Marie, ikaw, ano masasabi? Na-high blood ako. Ay, gamot, yung gamot. Talagang, Gamot. 2 words lang talaga ang palatandaan ko sa mga DTS, mga bobo at tanga. Oo, basta sinabing bobo at tanga, ano na ako dyan. Aware na ako dyan. Kaya, masakit man isipin na, kaya ako hindi gano'n nagpapapatol sa DDS eh. Mhm. Kasi kung papatulang ko yan, wala eh. Mga ano na lang naman yan eh. Mga trolls naman kasi yan. Wala tayong mapupulot talaga maganda dyan. Mhm. Masarap talaga patulan tong mga DDS senator, itong mga Chinator na ito, at saka itong mga tawag dito. Itong mga kagaya nila Bondok, mga naturingan kayong abogado. Bakit kayo ganyan? Ang mga pinag-aralan nyo, nilagay nyo sa talampakan. Yun na nga. Bakit ayaw nyong makinig sa mga fact news? Bakit dun sa fake news ni Duterte ang inyong tinatangkilik? Ano na bang pinakain sa inyo ng mga Duterte at nagkaganyan kayo? Kayo ba yung napainom ng mga pinaghugasan? Kayo ba pinakain ng may laway? At kayo nagkaganyan? Buti pa yung mga aso Kahit pakainin mo ng may laway, talagang talo pa nila ang aso. Ang aso talaga susunod lang sa'yo, mamahalin ka. Pero ito, ibang klase ito, iba. Ibang klase ang pagsamba nila sa mga Duterte, grabe. Siguro Aling Marie, malaki ang kapakinabangan nila nung panahon na nakaupo si Duterte. Alam naman natin, si Duterte, hindi na nga makakilos yan at hindi na makagalaw. Sabi nga ng isang vlogger, kapag kaganon, yung sitwasyon na hindi na nakakagalaw si Duterte at nakahiga na lang sa kama at nandiyan dyan sa Malacanang, nagpapatawag na lang daw ng babae. Para hindi naman niya mabebengbang siguro yon, hahawakan niya na lang. Diba? Tama. Hipo na lang. Oo. Kasi yung mga yan, subukan mo na walang bayad ang mga yan. At saka, Sige Mama Marie, go. di ba noon ang Malacanang, noon nagpabalita na bawat ipatawag ng mga mayor, di na nakakauwi. Oo, yun pa, di ba? Oh. Kaya may multo na doon, Oo. Malacanang. Tsaka amoy sunrocks doon. Kasi ang daming binugaw doon. Hindi lang sunrocks. Oo. Pandan. Diba? Sabi nga nila, lahat daw halos ng mga nando doon dinadalan Hindi sa akin galing yan Sabi mismo yan ni Nino. Alam nyo naman si Nino dating DDS vlogger yan Yan ang mga original. Sila Nino at sila yung kaaway mo. Dami kong kaaway dyan mga Si Banat Bay. Si Banat Bay.
Ikaw Banat Bay, matsyempuhan kita. Ah. Hindi lang yung ulo mo ang iuuntog ko. Ang ibayag mo, pilipitin ko. Ilang ulit ko na hinamon si Banat Bay. Binabanatan daw ako, pangit-pangit daw ni Aling. Ba nagsalita ang may buhok? Wala kang buhok, wala kang utak. Ano ka na? Ito naman si Banat Bay, kung makapintas ka naman. O talaga. Paano siya Diba? Akala mo, pogi, no? Parang pogi. Pogi, akala mo hindi talaga bayaran eh. Samantalang nung hindi pa pinapunta ni Papa Kibuloy, talagang binibire. Ngayon, nung pinapunta na, nung nilagyan-lagyan na, si Kibuloy na ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Kuhan nyo. Praise Kibuloy na. Praise Kibuloy. Hallelujah. Gumaganon pa. Diba? Samantalang dati, hindi ako naniniwala na yan eh. Sugo ng Diyos, may ganyan ba? Oo. Ganun, ano. Pero nung namit na, ayos na. Ayos na, boundary na. Mahab na rin ang buntot. Oo, mukha mo Mars attack eh. At saka bakit naman kayo eh? Kayo naman eh. Walang ano. Kasi si Banat Payag, yan ang ino-orderan ng mga pang-aliw nila. Oo. Kaya naging tropa sila ni ni Banat Bay. Kasi diba, si Banat Bay walang ginawa sa Japan yan kundi magbugaw ng langaw. Yun eh. Bugaw ng langaw. Kaya walang hiyak talaga yan si Banat. Pero alam mo, Banat Bay, sana wag na natin patulan yung mga pag hindi natin gusto yung mga sinasabi ng mga ganun din naman kayo. Buti sana kung hindi nyo ginagawa, wag na yung copyright, di ba? Wag na yung i-re-report yung mga sinasabi ng tumutulig sa at kumukontra sa inyo. Kasi parang kami feeling namin pagka ganun guilty kayo. Kasi hindi namin ginagawa yun, yung magka-copyright, yung mag-report, hindi namin ginagawa yun kasi gusto namin maging malaya ang lahat sa pagsasalita para maunawaan ng mga nanonood, 'di ba? Sa amandako ng mundo. Oo. Ngayon dumako na muna tayo dito sa isang topic natin na etong si Lipeste, meron na namang pinaggagawa. Kaya daw siya nag-abroad, etc. Meron daw siya nakitang text na si BBM daw, eto na naman tong batang to. Kaya ikaw, Mama Marie, kung sakasakali may mga apo ka, wag mong iano ng promil. Nakakabaliw. Eto, na nakita niya daw ang ating Pangulo na may nagre-remit daw sa ating Pangulo ng pera mula sa flood control. Ano na naman to, di ba? Dapat kasi sinama nyo na yan sa impeachment nung nakaraan. Bakit ngayon na kung sakaling tapos na mga loka-loka, hindi nyo pa sinama yan? Ngayon, panibago na naman na invento na naman to ni Lipeste. Yung sa solar mo nga, hindi mo pa napapatunayan. Ngayon, babanat ka dahil Dahil wala ka dito. Nandun ka sa ibang bansa. Di ba, Boss Mike? Ganito kasi yan. Style ng kampo ni Duterte naman ligaw. Kapag ka may issue sila, kailangan nilang i-divert sa ibang issue para hindi mapag-usapan kung ano yung mga dapat nating talagang diinan ng pagbibigay ng mga komento natin at pananaw natin. Tulad niyan, ang daming mga binabato sa kanya. Yung solar niya. Ano nangyari diyan? 'Di ba? Ilang bilyon ang kinita nila ni Duterte. Ayon mismo yan sa balita, bilyon, hindi ho milyon, hindi ho daan libo, kundi bilyon-bilyon. Para bang nasa handaan ka, kinuha mo na yung buong lechon. Yes. Na imbis na makakain yung marami, hindi na. Naghahanap ngayon ng mga lechon, kinuha mo na palang hayop ka. Yes. Tapos gusto mo isisi dun sa kumain ng minudo. Yes. Hinahanap yung lechon, tinuturo mo yung minudo. Tama. Saka nakakita ng ganon, kasimple lang para hindi ho kayo mahirapang unawain. Ganon ang style ng mga Duterte. Yes. Itong kulto ni Duterte. Itong kampo ni Duterte na talaga naman kapag issue na nila ayaw ng pag-usapan. Yes. Mama Marie, ano masasabi mo dyan kay Promil Kid? Alam ko sa Promil maayos ang pagkakali. Pero ito, nako, ay kainaman na, no?
Ang aking masasabi dito kay Libiste, Libiste, ano namang sagarin? Medyo magkaroon ka naman ng konting hiya. No? Bata ka pa eh. Sayang ka man din. No? Sayang kayong mga bata kayo. Ang babata nyo pa, nasa kulitit ka na kayo. Dapat ngayon palang bata kayo, pinakikita nyo na yung mga mabubuting paglilingkod. Tama. Para yumabong, lumago, tumaas, at mamunga kayo ng maganda. Yes. No? Pero yung ginagawa ninyo, ay nako, biktima ang aming subdivision yan, lintik na solar light na iyan. Yun. Alam niyo kung bakit? Hoy. Yung mga DDS doon sa amin, kumuha ng solar, yan ang ikinabit sa aming street light, at ang perang binabayad ng aming mga homeowners bilang monthly dues, sa kanila napupunta. Oh. Ang solar libre. Ang pambayad dapat sa Meralco sa kanila na lang napupunta. Hanggang ngayon, 7 taon na kaming walang street light dahil dun sa mga illegal na umupo na halos maka-Duterte talaga at Duterte ang style na kahit natatalo ko na sa kaso, ayaw pa rin bumaba. At yung lintek na solar na yan, yan ang ikinabit sa bawat pangangailangan ng kuryente sa street light namin. At sinisingilan ang tao ng monthly dues para daw dyan sa lintek na solar na yan. Minana sa'yo yan, Libiste, kaya hindi magandang influensya ang ginawa mo. Aling Marie, Maganda. ituloy mo, may tanong ako sa iyo. Kasi ilang taon na ba si Libiste? Bata pa yan, nasa 30 plus pa lang. Kasi noong 17 ako, may girlfriend na ako eh. Ngayon, tanong ko, meron na po ba kayo nabalitaan na naging jowa si Libiste? Buti pa si Kitty, nakakailang palit na eh. Di ba? Si Kitty, nakakailang palit na. Si Libiste, meron na ba? Siguro, dahil sunod-sunuran sa ina. Baka iba gusto niya. Malamang. Baka Barbie siya. Hindi kaya? Baka siya. Baka ganun siya. Nyula! Ay, naku. Nasaan na si Nyula? Alam mo, iyakin nga. Iyakin si At Libiste. saka Mama Marie, tama ka dyan kapag nasusukol ka, huwag kang umiiyak. Tsaka nakita nyo siya nung ini-interview siya doon sa House of Representatives. Pinagtatabuyan niya yung media. Ayoko na ng tanong na yan. Hoy, Lipeste, hindi mo ginagano ng media. Kahit anong itanong, hindi mo pinipigilan. Kapag nasusukol ka, huwag kang ganon. Tapos dadaanin mo pag iiyak ka, Mama, drink my milk. Yung good morning towel ko sa likod. Ay, pulpuhan mo ako, Mami. Anong pagkakaiba nila kay Sarah, di ba? Si Sarah nagpa-presscon. Tapos lahat ng tanong ayaw sagutin. Pag may tinanong, ayokong sagutin yan. Tanong, ayokong sagutin yan. Tanong, ayokong sagutin yan. Lahat na lang ng tanong ayaw sagutin. Nagpa-presscon ka pa. Tama. Kung ikukonekta mo kay Libiste sa sinabi mo, wala silang pinagkaiba. Tama. Okay, so kasama din natin nandyan si Rino Rivera, Marilyn Digma, Expedita Divota, Luisito Rosales. Nandyan din si Adura Magno, Abby Smith, at saka hi daw sa Lumagi family. Nandyan din si Josie Buhain, Merna Fernandez, Paterno Bindana, Mama C, Ninita Umali. Kasama din natin si Uzay Neti, Daniel Oviedo, Teodolfo Velasco, Lorely, Bernardo, and Haitso Arlene Pianar. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming Ama sa Langit, sa araw nito ay lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Maraming salamat sa panibagong umaga, sa buhay at sa pagkakataong makapaglingkod sa aming bayan. Hinihiling namin ang iyong patnubay at karunungan para sa aming mga pinuno, lalo na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway balutin mo siya ng iyong proteksyon laban sa anumang panganib, masama man o nakikita at hindi nakikita. Bigyan mo siya ng malinaw na isipan,
matatag na puso at malinis na hangarin sa bawat desisyong kanyang gagawin para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ilayo mo siya sa tukso, sa maling impluensya at sa anumang balak na makakapinsala sa kanya at sa bansa. Palakasin mo rin ang kanyang pamilya at mga katuwang sa pamahalaan upang magkaisa sa layuning maghatid ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y